So, anong sabi ng Biblia? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino ang mga magulang sa Panginoon? Sa mga tagapagturo kagaya na Jesus, magulang natin siya sa Panginoon. Pero kapatid natin siya sa pananampalataya. Amen? Amen. Kaya ngayon, maunawa na ang Biblia. Ito lang ang requirement na hinanap ng Diyos sa atin na tayo tapat at matalino, hindi palahatol ng kamalian. Umatol kayo sa mga na matuwid na paghatol. So, lahat ng mga requirement na ito ay hinahanap sa atin upang tayo'y maging matalino at sakdal na karapat-dapat na mamahala sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang tanong, kung sakaling maganap kayo hula ni Pablo, Colosas 3:4, Colosas 3:4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. sige, mahayag na ba si Kristo? Mahayag na. Siya ngayon ang Panginoon at Diyos ng lahat ng tao na nagsasabing Kristiyano. Lahat na nagsasabing Kristiyano. Mahayag na si Kristo. Pero sila'y Kristiyano ang alanganin. Tayo ang tunay na Kristiyano. Ang sumusunod sa batas at panunutunan ni Kristo. Siya ang Kristiyano. Yung nagpapakab na Kristiyano, marami yan sa buong mundo. So, yan ang dapat natin alamin at kilalanin na tayo ang tunay na Kristiyano. Dahil sumusunod tayo sa kalooban ni Kristo. Patunay ni Kristo na tayo na para masabi niya, ito ang mga anak ko kinalulugan. Siya inyong pakinggan. Kaya na sinabi ng Ama sa kanya, ito ang anak kong kinalulugan. Siya inyong pakinggan. Yan sinabi kay Kristo ng panahon niya, nung binyagan ng San Juan, San Juan Bautista. Pinatunayan ng Diyos na siya ang anak niyang kinalulugan. Ngayon, sa ating panahon, tayo ba yung anak na kinalulugan ng Diyos? Baka mali ang deklarasyon. Tayo ang anak na kinabubusihan. Dapat tayo ang anak na kinalulugan. Na dapat pakinggan ang lahat ng mga tao. Alright. Dahil tayo rin ang mamahala sa buong sangkatawan kung masunod natin si Kristo. Dahil yan na hinahanap ng Diyos, isang kalipig, tapat at matalino. Alright. Kaya ang aral natin, Matthew 21, kapag tayo nagsasalita, ingatan natin na hindi tayo makahatol ng mali. Matuwid na paghatol. Para hindi tayo susukatin. Alam mo yung susukatin? Under trial ka. Susubukin ka muli. Kaya itong mga bagay ito ay siyang gustong makita ng Diyos na tayo ang katawan ng kanyang anak na si Kristo.
bilang katawan ng anak niya si Kristo. May tungkulin tayong gaganapin. Pedro 2:9. Pangalawa Pedro 2:9. Pangalawang Pedro 2:9 lang. Ang Panginoon ay marunong magligtas. Pangalawa Pedro, kayo lasang lahing hirang. Datangpan kayo isang lahing hirang, isang pagkahirang pagkasaserdote. Unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. See? Yan ay order, mission order natin yan. Kaya natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos makikita sa atin. Dahil tayo ngayon, ang karangalan ng Diyos bilang anak niya, nararata tayo sa isang bahay na itinatayo sa ibabaw ng isang bato. Naintindihan yun? Para dumating ang agos kung kulin ang bahay na yun, hindi nagiba dahil matatag ang pagkakatayo. Amen? Amen. Ano yung bato? Biblia ang bato. Kapag sinusunod yung isip na nakatala sa atin sa Biblia, ayo ang bato. Buhay. Sa tahanan ng Espiritu. Pedro 2:4. Na kayo'y magsilapit? 2:4 mano? O ni Pedro? Oh. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwel ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Oh. Bakit kayo tinatakwil ng mga tao? Dahil hindi kayo kilala. Sumikat na kayo. Kilala na kayo. Bakit hindi kayo nababantaw? Kaya hindi kayo kinikilala. Dahil hindi pa kayo nababantaw. Kung mabantog na tayo, mabantog na tayo, dadalhin ng Diyos lahat ng mga tao sa atin. Amen? Dahil yun ang sinabi ni Kristo, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng amang nagsugo sa akin, siya ang magdala sa akin, at aking ibabangon sa uling araw. Marami nang dinadala dito. Binagon ba ninyo? Binangon na ba ninyo? O pinatay ninyo? O baka nilason ninyo? Baka turo ninyo mali-mali at hindi niya nalasaan. Naging lason sa kanya sarili. Okay? So mag-ingat tayo sa ating mga turo. Dahil ang mga turo natin, siya ang bubuhay sa mga tao. Siya rin ang kapatay sa mga tao kung hindi nila malasaan. Ang turo ay matuwid at matamis. Dahil yun ang sinabi ni Kristo. Ang balong ba? Okay. Bubukalan ba ng isang mapait at matamis na tubig? Kalihaga yan, ha? Ito ba ating balong nito, itong sentro nito o area, dinadaluin ba na mapait at matamis? So, bawat punong kahoy, sabi niya. Kung mangga, magbunga ng mangga. Kung kamatis, magbunga ng kamatis. Hindi yung kamatis, magbunga ng talong. Mali, kayo. So, bilang tayo bunga ni Kristo, magbunga tayo ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen.
ang ibubunga natin, mga anak ng Diyos. Maliwanag na yun na dahil tayo ay kamatis. Kamatis din ang ibubunga. Kung tayo bunga ni Kristo o tanim ni Kristo, magbubunga tayo ng bagong Kristo. Para matawag tayo hula ni Juan Evangelista, ang bagong Jerusalem na bumababa sa langit. Dahil yung lumang Jerusalem, pinatay nila yung mamamahala sa Jerusalem na siya si Kristo. Kaya bagong Jerusalem na ngayon ang bababa mula sa langit. Sino yung bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit? Yan ang mga banal na Espiritu. Para isilang nila lahat ang mga anak ng Diyos. Bumababa ba ang Espiritu? Opo. Sumilan na ba kayo na anak ng Diyos? Opo. Sana nga. Ipakita natin sa tao na tayo talaga ang anak ng Diyos na sinabi ni Pablo doon sa Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Alright. Maliwanag ka. Pinapatnubayan ba tayo ng Espiritu? tinawagin mo. So, tayo mga ang tunay ng Diyos. Kung tayo mga ang tunay ng Diyos, ito ang gawin natin. Huwag natin isakahiya ang Ebanghelyo. Roma 1:16. Sige. Roma 1:15. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyo na nga sa Roma, sapagkat hindi ko ipinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. See? Noong unang panahon ito anong inanda ng Diyos sa kaligtasan? Hindi ba taong? Dahil ang pagpatay ng tao ay baha. So ano ang kaligtasan sa baha? Di ba taong? O ngayon, wala na yung ginawin na ni Diyos yung paglubog ng buong sa katawan, kaya inanda na niya Ebanghelyo para sa kaligtasan. Amen? Okay, ito na. So, itong Ebanghelyo ito, kagaya na sinabi ni Jesus, inalagaan na Ebanghelyo, at gano'n din ang utos sa atin, halaga natin na Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ito, yan ang dugo ni Kristo, ang bagong tipan. Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Pablo, itong dugo ni Kristo, kailangan may buhos sa lupa para magkaroon na ng wakas. Ano yung wakas? Magwakas na ang kasamaan. Magtapos na ang kasamaan kung magbunga ang Ebanghelyo. Amen? Yun ang katapusan ng mga makasanlibutan pag-uugali. At hindi na niya parurusahan ng mga tao, kundi pagpapalain niya ang mga tao kung magganap na itong bagay na ito. Dahil yan ay nakasulat na noong pa, Levitico 26. 26. Sige, pamagat. Levitico 26:1 pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. So, kung lahat ng tao ay makasunod sa Ebanghelyo, mayroon tayong papalain, gantimpala, natatamuhin, kung tayo ay masunurin. Sabi nyo kung lahat tayo masunurin, ito ang gaganapin niya. Nasa 6 lang. 6. At
Magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. Ano yung kapayapaan? Wala nang gulo, wala nang magnanakaw, wala nang magpapatayan, wala nang gagawa ng anumang masama. Dahil kapayapaan niya. At ano bang susunod na gandang pala? At mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo. At aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop. Kasi walang gaganda sa iyo. Multo man, demonyo man, magpakulam man, mamabala man, walang gagambala sa iyo. Matulog ka. Mahimbing. Amen? Ano pa? Ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa taba. Ano yung taba? Yung paghihindi ng Diyos, hindi dadaan sa ano pa? At hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa taba. See? Ay, maraming espiritu ng awa mo. Habulin mo silang matatakas tayo. Ay, nadimod mo. Yan pa. At 5 sa inyo yahabol sa 100, at 100 sa inyo yahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. See? Di nag-aalin na tayo. Kung lahat ang away natin, wala makakatayo sa harap natin. Kagaya na sinabi ng Diyos kay Josue, walang makakatayo. Sino man sa iyo kapanahonan. Kung magpakatapang ka. Sige. Josue 1:5. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Amen. Amen. Ano ba? Magpakalakas ka at magpakatapang ka na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Alam niyo yung lupain na ipamamana natin sa kanila, ito ang kanyang kaharian. Ipamamana natin sa mga tao. Dahil yung kaharian ay pinamana ng mga bulaan. Walang kabuluhan. Amen? So, ang kanyang kaharian, yan ang kinaroonan ng Diyos. At kung kinaroonan ng Diyos, at makilala ng Diyos, sila ngayon ay mabubuhay. Amen? So, yan ang ating misyon. Ano pa ang sinabi niya kay Jose? Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Alright. Malakas na ba kayo? Ayaw naman makabulin yung away ninyo. Ayaw pa sa palagaling na naman sakit. Malakas na ba kayo? Alright. Dahil yan na sinabi, magpakalas ka at magpakatapang. Eh kung duwag ka, paano ka mananalo kung duwag ka? Akala mo, agila ka, mamaya, sisip ka pala. Akala mo, kobra ka. Pagdating sa harapan ng away, bulaki ka pa pala. Alright. So, ang matatag, ang mapaglaban ng katotohanan. Amen? Pinaglalaban ninyo ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos ay katotohanan na ating ipaglalaban sa mga tao walang alam, mga bulaan, para maliwalagan sila dahil sila ay kapatid din natin. Mahalin din natin sila. Amen? Gusto nyo malaman na hiwaga? 1974 pa, bumaba pa ang 4 na president dyan sa Herona, Tarlac. Ang tawag ay sesyon ng Kongreso ng Kalangitan.
kasama ang mga banal, kasama yung 4 na prinsipe, kasama si Jesucristo sa sesyon na yun, kasama kami lahat ng mga paulo ng Union Espiritista. Ang sinabi yung 4 na prinsipe ay ito, lalo-lalo na si Socrates. Kilala niyo si Socrates? Doon sa Apokalipsis, Kapitulo 7, yung 4 na anghel na sinugo ng Diyos na patayin ang lahat ng mga tao. Inutusan ng mga rusa sa mga tao. Ano sabi yung isa, prinsipe? Ngayon, lahat ng tao hindi pasakop sa iyo, papatay na lang. Inilman ng Panginoon. Ano sabi naman ni Franklin? Panginoon, tatapusin ko na lahat ng mga tao. Irman mo, inilman ng Panginoon. Sino si Franklin? Yan ang nagdadala ng gera. Ayan o, sumasabaw ng gera. Nagpapasimula na. O, sino man Socrates? Yan ang nagpapasabit ng mga sakit na hindi napapagaling ng mga doktor. O sino si Norway? Yan ang prinsipe Norway. Siya ang may dala ng bagyo. Sari-saring bagyo. Sari-saring sakuna. Si Dolarin. Yan ang bulkan at mga lindol ang pinarating niya. Nagalang na ba yun? Pinirmahan lang ng Panginoon yan. Pinapipirma din kami. Lahat kami pangulo sa Union. Eh bata pa ako noon. At 33 lang ako noon. Hindi ako nagpirma. Pero lahat ng pangulo ng Union nagpirma. Dahil papatayin ng Diyos ang lahat ng tao. Bakit pinirma ng Panginoon yung mungkain ng 4 na prinsipe na yun? Dahil yun ang plano ng Jesucristo nandun sa Thessalonica 1:7. Sa Amerika, wala kang magbasa. Paano dinig ka? O sa datang mga Biblia. Ano plano ni Jesucristo? Kasi matitigas ang ulo. Sa dami ng tao pinagaling niya, maraming hindi ko malima. Kaya nainis siya. Thessalonica 1:7. Oo. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng Awat ko sa lunan na. 7. At kayo'y mga pinigari. Usay mo bumasa. Kayo. Thessalonica Ako na. 1:7. Sige. Thessalonica 1:7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. See? Nagaganap ba yan? Walang hanggang kapamakan. Aon-aon bagyo, aon-aon lindol, aon-aon sulot, aon-aon sakit. Walang hanggang kapamakan na pinirma niya. Ako naman, hindi nagpirma eh. At ayaw ko mamatay lahat ng tao. Ay nandito na ako sa Bulacan. Alam pinirma ko, nasa talak ako. Sa iyo, natalak. Ay nakatpat na ako sa Bulacan. 1980s, bumababa ang Espiritu at Panginoon. Dala-dala yung papel na pipirmahan. Magpirma ka na. Ayaw ko. Ito, bumababa. Dala-dala yung papel na pipirmahan ko. Dahil dito'y nagpruba ng kamatayan ng tao. Dahil sa tagal ko ng gagamot,
At marami na akong taong naligtas. Kakaunti lang ang tumatalima. Kaya nabuisit din ako. Napirmahan ko yan. 19. Senior din ako. Napirmahan ko. Kaya nagmula noon. Yan na, sunod-sunod na bato. Lindol, sunog, aksidente, sakit. Kaya nagpirma ko. Pero gumagawa pa rin ako na paraan para maligtas ang tao. Amen? Kasama ko kayo. Kaya, magkaayos-ayos na tayo. Pakilala natin sa kanila na sa atin ang Diyos para hindi sila maghanap. Dahil kailanman hindi nila makikilala ang Diyos. Dahil Espiritu yan eh. Makikita ba yung Espiritu? Hindi makikita ang Espiritu maliban sa mga may third eye. Ano wala ba nila mga third eye? Kamukha na Jesus, may third eye. Hindi pinaniwala. Inaapi. Sabi nila, may demonyo. So, itinakwil tayo mga tao. Kagaya ni Jesus, itinakwil naman tao. Pero tayo hirap, mahalaga. Amen? Amen. So, ipaglaban natin ito. Dahil yan ang tungkulin natin. Magpakatabang tayo, magpakatalino. Para walang tao makakarap sa atin. Makakatayo. Ano mga pastor, ayaw niyong gapihin. Kaya ng mga pastor, handa ko lumaban sa kaya panlaban ko sa kanila kung saan ang Diyos. Para masunod yung sinabi ni Moises. Deuteronomio 4:7. Ano sabi ni Moises? Deuteronomio 4:7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, Imo di kutubo. na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. Kakilala sa kanila na nasa atin na ang Diyos. Dahil yan ang hinahanap ng mga tao kung saan naroon ang Diyos. Kaya lang, galit na galit ang Diyos yung nakarang taon. January, dahil umahalik sila sa repulto, nagselos ang Diyos. Ang tawag na mga pare, pahalik. Ano niyo ibig sabihin yung halik? Banal na halik. Hindi lang makahulugan ng banal na halik. Pag lumapit ka sa Diyos, hinalikan mo na ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa Biblia, halik kayo, lumapit kayo. Amos, 1:18. Umalito kayo. Yan ang tinatawag na banal na halik. Amos 1:18 lo sa Toyo. Pagdang 15 lang Amos. Ano pa pagkasabi? Isaias 1:18. Isaya. Oh. Dundod. Isaias 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ano ibig sabihin niya? Pinalalapit niya yung mga tao sa kanya para patawarin na niya ang kasilang kasalanan. Dahil inubos ni Kristo ang kasalanan ng tao. Kaya si Kristo, doon natin naugang ang ating buhay. Kaya si Kristo kaya naghiganti sa mga tinubos niya dahil di sila tuwatalima sa Ebanghelyo.